At dumating na nga tayo sa puntong kinatatakutan ng lahat ng mga negosyante, ang umabot sa pagkalugi. Ito nga pala ang itsura ng tindahan natin dati. Buhay na buhay at puno ng laman. Pero ngayon, wala na. Wala nang paninda. Pasok tayo sa loob. Dati kapag nagugutom ako, dito pa ako kumukuha ng mga pang-snacks at nagmumukbang hanggang sa magsawa ako sa kakakain. Ngayon, wala nang laman, wala nang makain. Tapos dito pa yung mga pagkain nating chichirya. Ngayon, ubos na. Dito yung mga shampoo, may mga natitira pa naman pero konti na lang din. Tapos dito yung mga gatas, kape, sabong pangligo at toothpaste, at sa dulo, yung mga powder ng sabon. Ito nga pala ang itsura ng tindahang palugi na. Dati puno pa to ng dilata. Pero ngayon, konti na lang ang natira. Sa storage, sa oil okay pa naman. Sa harina, mayroon pa naman. Sa asukal, meron pang konti. Ito nga pala ang mukbang natin dati na nakuhaan ng video. So isa to sa dahilan ng ating pagkalugi. Yung storage natin ay kulang-kulang na. Yung bigas wala na. Yung laman ng freezer wala nang frozen foods. At yung ref, nako, kawawa. Bakanteng bakante. Dati kaliwat kanan tayo kumukuha ng cravings natin na inumin. At ito ang matindi. Ubos na nga ang paninda, wala ka pang kita. Ang mahal pa naman ng kuha ng permit na to. Isa lang ang masasabi ko. Sayang. Kaya nga pala nagkaganito ang tindahan namin ay dahil sa nagamit namin ang lahat ng pira, ang ipon, ang tubo, at pati na rin ang puhunan ng tindahan. Nag-all out kasi kami para sa aming kasal. Naggastos namin ang lahat. Well, sulit naman ang kinalabasan. Total, isang beses lang naman tayong pwedeng ikasal. Pera lang naman yan. Babalik din yan. Pero yung memories, yon ang importante. Kaya, sinagad na namin. Laking pasasalamat talaga namin sa mga naka-attend at nagbigay. Dahil malaking tulong talaga to para sa amin. Para kami makabangon at makapagsimula ulit. Kaya ngayon, nagsimula na ako maglinis sa aming tindahan para sa paghahanda sa pamimili uli namin ng mga paninda. Isa nga pala ako sa mga batang lumaking may tindahan. Kaya alam ko kung gaano kahirap at kahassle ang pagtitinda. Kahit kasi kumakain ka o naliligo o natutulog ay may nangiistorbo sa iyo. Pahirapan pa sa pagkumpra. At yung di mo maiwan-iwan ang iyong tindahan dahil sa nasasayangan ka sa posible nitong kita. Kaya sinasabi ko sa sarili ko dati, paglaki ko, hindi ako magtitinda. Hahanap ako ng magandang trabaho na may mataas na sweldo. Pero ngayong may edad na ako,
may sarili ng pamilya, masarap pala ang magtinda. Lalo na't ito ay para sa aking mag-ina. Wala kang boss, may peace of mind ka pa. At higit sa lahat, di mo na kailangan pumunta ng malayo para kumita ng pera.